Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung di matututunan ang mga salita niya, mapagninilayan at mawawawaan, di mo nga ganang ikay makakaunawa bilang anak niya. Di mo nga ganang maunawaan siya, sapagkat siya ay hindi tao, kundi Diyos na totoo. Sapagkat siya'y wala sa tabi mo na makikitang pagkatao. Kaya kung di mo siya daramhin sa puso mo taong anak niya, di kailanman mapapatotohanan mong buhay na buhay siya. Kaya halina kayo sa kabila man ng inyong dusang pinagdaraanan, sa karamdaman ninyong taglay, labanan ninyo at magsumakit kayo, amay madama na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Nang panahon ni Jesus, patay na nililibing na, nasa lubong kanyang ina. Nahabag na awa siya. Pinagtatawanan man ng mga tao, subalit namanghapagdaka nang makitang pabangunin ng patay. Kayo buhay pa kayo, kaya kayo naririto. Anong hindi magagawa ng Ama noon, ngayon at kailanman, walang katapusan ang gagawin niya. Wala na ngang Jesus na makikita kayong kaharap nyo. Wala na ngang Jesus na magsasabi sa inyong, eto ako, buhay ako. Subalit, maliwanag ang tinuran. Babalik ang Espiritu upang maghahayag ng katotohanan. At kung ang nakikinig sa katotohanan ay nakakatanggap at umuunawang ganap, hindi kaya isa sa makinabang? Mga minamahal, magnilay kayo at magbulay. Wala namang magpapakatibay na nilalang na iuulat ang katotohanan kung walang nasaksihan at sa buhay ay walang nakamtan. Lahat ng tao ay may pag-aalinlangan, lalo tigit kung wala ka pang kakilala. Lalo tigit kung hindi mo pa nakilala. Lalo tigit kung hindi mo pa nadama ang Diyos mong tinatawagan. Batid mong may Diyos ka. Alam mong may Diyos ka. Subalit anong patutuong Diyos mo nga siya? Kaya nga, marami ang takot ng tao. Marami ang pag-aalinlangan ng tao. Maraming katanungan ng tao. Subalit alam niyo baga, tanging ang katugunan niyan, pagtiwalaan ninyo ang di nyo nakikita. Maniwala kayo na may magagawa sa inyo, sapagkat ang anumang pinagtiwalaan mo na nakagawa ng mabuti sa iyo, hindi tao, kundi Diyos na totoo. Kaya't upang maganap sa buhay mo ang kahiwagaang tinatawag na kumisan sa panaginip lang ginagaling na, kagalingan na ng karamdamang taglay ng tao. Maliwanag ang patotoo sa mga banal na sinasabi ng tao, sa mga salitang sinambit ng tao, sa mga hinayag na sinambit ng tao, sa mga inulat sa lupang ito, mula sa banal na aklat na binabasa ng tao. Biblia ang tawag. Ang may pandinig ay nakarinig. Humango tayo mula kay Juan. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania. At marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Maria at Marta upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay
ang aking kapatid. Ngunit, nalalaman kong higit kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling na mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta. Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahan, paparito sa sanlibutan. Bakit gayon ang salita nitong Marta? Sapagkat naging kasama nila. Nakapakihalubilo dahil kaibigan nitong si Lazaro. Sa bilang pagkatao na nabuhay sa mundo, kaibigan nitong Lazaro. At kaya gayon na lamang ang paghihinayang nitong Marta na kung naroon ang isang Jesus, di sana'y hindi namatay ang kanyang kapatid. Subalit, maliwanag na tinuran. Nananalig ka ba? Naniniwala ka ba na may magagawa? Kayo mga minamahal ko, handa ba kayong maniwala? Handa ba kayong magtiwala? Kung ang isang patay ay nabuhay, ikaw pa kayang buhay na mawala ng pag-asa? Kaya't kung ang pagtitiwala nitong si Marta ay magaganap sa inyo, anong hindi magagawa mo? Ama ko sa akin kung yan ang sasabihin ninyo. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Subalit ilan nga kaya ang ganapang pagtitiwala at paniniwala? Ilan nga kaya ang naniniwala sa wala pang naganap sa kanya na hiwaga? Subalit, ang hiwaga'y nagaganap sa tao sa lupa. Subalit, hindi kailanman gagawin ng tao ang hiwaga. Kaya't kung ang tao ay magtitiwala at naniniwala, kalakip ang pananalig at pananampalataya, doon napapatotohanan ng Diyos na buhay na kanyang sinasamba ay may nagagawa. Kung paano ang Jesus ay binaba upang maghayag at magpatotoo sa katotohanan ng Ama, ang Espiritu ay binaba rin sa pamamagitan ng pangalang Jesus upang magpatotoo na ang lumisan ay nagbalik at ang nagbalik ay taglay ay katotohanan. Walang dilitiba, Espiritu Santo. Mga minamahal, nalulumbay ka ba? Batidyaan ng Ama. Nahihirapan ka ba? Walang malilihim sa Kanya. Masakit ba nararamdaman mo? Damang-dama niya. Ano nga bang hindi kilala sa iyo bilang anak Kanya? Lahat mula pagkabata mo'y kilalang-kilala ka. Ano nga bang hindi niya nabatid sa iyo mula pagkabata mo? Lahat ay nabatid niya kung paano ka lumuha, kung paano ka natuwa, kung paano ka kumakain, kung paano ka natutulog, kung paano ka naghihinanakit. Lahat ay alam niya. Sapagkat ang isip mo'y nababasa, ang puso mo'y laman ng kaloob-loobang laman, sapagkat natatarok at nababatid. Kaya nga, may panghihinayang ba kayo kung ba't hindi nyo agad nakilala ang Kristo? Nakapagtanong ba kayo sa sarili, bakit nahuli pa? Hindi pa huli. Kung nakapagtanong ka, eto ngayon, pakinggan mo. Kung ang isang namatay ay nabuhay, hindi pa huli sa'yo. May paraan pa
Humihinga ka pa, may pandama ka pa, nakakakita ka pa, nakaririnig ka pa, may pangunawa ka. Kaya't kung ganang maunawaan mo ang mabuting balita, hindi kaya maganap sa iyo ang tunay na hiwaga. Mga minamahal, ano ang kailangan? Pakikipag, totohanan, pagiging matapat. Sapagkat ang humahanap sa kabanalan ay di taglay katauhan, katauhang damdamin, katauhang kaisipan. Kundi ang tataglayin ay yaong kalooban ng Ama na nasa niyang kamtin ng lahat ng anak niya. At kaya naganap ang kaparaanang ibigay ang Espiritu upang makipag-ugnayan sa tao, upang siyang maghayag sa iyo, magpadama't magpakilala sa tunay mong Ama. Ama ng sanlibutan, Ama ng kalahat-lahatan. Kaya ang naganap sa una, maaring maganap ngayon at magpakailanman. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, katotohanan, itong sa aki tinuturan. Unawain niyong mabuti. Ang tanong, maniniwala ka ba na may magagawa sa iyo? Naniniwala ka ba na may buhay na walang hanggan? Pinagtitiwalaan mo ba na ang Kristo ang pagmumulan ng buhay na walang kamatayan? Kung magkagayon, pagtiwalaan mo ang Espiritu Santo na magiging kaukulan mo para makaunawa kang totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganang katauhan, di nyo mawawawaan ang tinuran ko. Ganang pagkatao nyo'y di nyo malalaliman ang pangunawa ninyo. Subalit ganang hindi nyo nakikita kung kasakasama ang damdamin nyo'y naroroon na. Sa isip ninyo ay nakatalang, ako'y kikilala, ako'y tatanggap na sa Ama. Ano nga bagang hindi ninyo makakamting tao? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Mahirap itong gawin ng tao, subalit walang mahirap sa Ama. Lahat ay magaan para sa Kanya. Imposibleng maganap sa tao, subalit posibleng magawa niya lahat ng di kaya't hindi magagawa ng tao. Kaya't kung lahat ng tao ay nakatuon sa pagtitiwala at paniniwala na ang kanyang sinasambang Diyos na totoo'y may magagawa, tao, di man ura-urada pagdaka, eto na't kinamtan mo na, manalig at magtiwala ka, may tatamuhin ka. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kung inyong susuriin ang salita nitong Marta, ang laki ng panghihinayang niya. Kaya nasabi niya, kung naririto lamang po kayo, di sana'y hindi naganap siyaon sa kanya. Alam niyo po, sadyang kumisan may kaganapang ginagawa ang Ama na sa tao ay hindi kayang unawain, na ang tao ay hindi makakaunawa. Katulad nga nitong salita ng Marta, kung nandyan lamang po kayo, di sana'y hindi naganap ito sa kanya. Paano mapapakita ng Kristo ang kahiwagaang bumuhay ng patay kung naroroon nga siyang hindi namatay itong si Lazaro? Sa inyo, mga minamahal, paano niyong mapapatotohanan na wala nga palang imposible sa Ama kung walang magaganap sa inyo na posibleng nangyari at mangyayari sa inyo dahil kinilala niyo at tinanggap ang magagawa ng Ama sa buhay niyo? Kaya, may pangunawa ka ba? Makitid pa ba at mababaw pa? Maaring lumalim at lumawak. Humiling ka sa Ama. Pagtiwalaan mo siya.
magaganap ito dahil mahal ka niya. Buhay ba ang Ama? Marami ang nagsasabi, napakahirap na ekang mabuhay yan, napakahirap na ekang mangyaring mabuhay pa yan. Kita mo nga eka't hindi na humihinga. Kita mo nga eka, isang pirma na lang ang hinihintay, wala na. Tama po, bilang tao yan. Subalit kapag ang Espiritu nagbigay ng pag-asa sa iyo, maaaring tinataningan ka na, hinatulan ka na ng kamatayan, maaari ka pa ring buhayin. Lagi niyong tatandaan ang kasaysayan ni Ezekias. Upang lumakas ang loob ninyo, upang maghari sa inyo'y buhay. Buhay. Buhay at buhay na pananampalataya. Ano ang tinura ng Ama? Mismo Ama na ang nagsalita. Sinabi kay Isaias, pinaluwal sa kanya sa pamamagitan ng kanyang espiritong pagtuturo kay Isaias, sabihin mo eka kay Ezekias na habilina na ang kanyang bayan sapagkat siya'y mamamatay na. Subalit sa habag ng Ama, nang makita itong si Ezekias, binawi niya yung salita niya. Binigyan pa siya ng pagkakataon na 15 taon. At nang dahil siya'y makapangyarihan, naganap ang sinabi niya. Kung papaano mabilis na pinaghabilinan nitong si Isaias para kay Ezekias na mamamatay na, mabilis din niyang pinabalik at sinabi niya, sabihin mo sa kanya, gagaling pa siya. Kayo, naniniwala ba kayong may Diyos? Nagtitiwala ba kayong mahal kayo? Pinagtitiwalaan niyo ba ang salita niya? Si Kunching walang magagawa sa inyo. Subalit yung kikilalanin yung Diyos, kung tatanggapin niyo sa oras na ito, may gagawin sa inyo. Ano ang sakit nitong Ezekias? Cancer sa panahon ngayon, sapagkat bukol. Bukol. Kaya lamang sa panahon na iyon, ay wala pang pag-aaral ang siyensya. Wala pang doktor noon na sinasabing doktor. Kundi noon ang sinasabing manggagamot. Wala pang sinasabing si Dr. Kwak-Kwak at si Dr. Kukok. Kundi ngayon, lamang may mga doktor kung anong pangalan. Noon, manggagamot pa ang tawag. Sapagkat, ang panggagamot noon ay di panggagamot ngayon. Ngayon, marami ng paraan, marami ng kaparaanan. Sa panahon noon at panahon ngayon, yun lang ang naiba. Subalit ang panahon ng Ama at panahon ngayon at magpakailanman, sa Kanya lahat. Kaya, hindi magbabago ang Kanyang magagawa. Kaya kung papaano tinuran niyang maliwanag na sinambit nitong si Isaias, ang igagamot sa iyo'y buko ng igos. Kaya naman, sa pamamagitan ng buko ng igos, gumaling ang bukol nitong si Ezekias at nakapamuhay pa siya ng 15 taon. Ikaw, wala ka na bang pag-asa para sa sarili mo? Kapag tapat ang pananalig at pananampalataya mong tulad ni Ezekias na umiyak, sumandig lamang sa kanyang dingding, sa kanyang silid na nag-iisa, na sinabi niya, Panginoon, ginawa ko po ang lahat ng mabuti para sa iyo. Ibig sabihin, hindi pa siya handa. Ganyan kabuti ang Ama. Hindi ka pa handa, alam niya yun. Gusto niya munang ihanda ka. Kaya lahat kayo na may pagkakataong makapagbalik loob sa Kanya, ihanda niyo ang sarili niyo. Ibigay niyo sa Kanya, ipagkaloob niyo at tapat niyong sabihin, Panginoon, ako'y nananalig, nagtitiwala sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, ang ang nagtitiwala at naniniwala, hindi nag-aalinlangan ng isip.
Hindi maraming tinatanong kapag hindi pa niya natatanggap yung kagalingang yaon. Kundi, mataman siyang naghihintay, mataman niyang pinakikibakahan, at mataman siyang nagtitiwala, nananalig na ganap. Hindi parang alon sa dagat na painda-indayog na't di alam kung saan mapapadpad. Kapag ito'y sumambulat, ano ibig ituran? Kung ang iyong pag-iisip ay sambulat, hindi nakatipon, hindi nakalikom ang pananalig mong matapat, wala kang kakamtang katapatan din naman. Sapagkat ang pananalig mong matapat siyang magpapatibay sa iyong dibdib, sa iyong kalooban, para malabanan mo ang iyong karamdaman. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang tumanggap sa Espiritu, kung noong hindi mo pa siya tinatanggap, dahil hindi mo siya kilala at di mo siya nadarama, nang nakilala mo ang Ama at ang Kristo, yung masakit na pagkirot, nawala. Kaya, sa kabila man ang may karamdaman ka, na di mo namamalayan, ika'y nakakausad, ika'y gumagaling. Kaya nga, napakahalaga ng pagtanggap ninyo, mga mahal ko. Kapag ang Espiritu ang nanahan sa inyo, ang Espiritu ng Ama na nagpapalakas, nagpapasigla, umaaliw, nagpapagalak, sinusuri ka, may sakit ka, subalit di mo nararamdaman. At nang mabatid mo isang araw, pagkasuri sa'yo'y wala nang makita. Buhay ba ang Ama? Yaon ang tinatawag na hiwaga, yaon ang tinatawag na himala. At nakamtan ito ng tao at nakakamtan ito ng tao sa taong may katapatan, ang taong may katotohanan. Kaya ang hangarin ng Kristo't Ama, mabuksan ang katapatan ninyo, mabuksan ang pagiging makatotohanan ninyo. Upang ang paniniwala at pagtitiwala maganap na lubos sa inyong mga anak ng Ama na tuwirang mahal na mahal. Mahal na mahal. Hindi lamang mahal, kundi mahal na mahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ano ang sinabi ni Jesus kay Marta? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay na walang hanggan. Ang nananalig sa akin ay di na muli pang mamamatay. Oh, gaganda po ng sinabi. Ang nananalig sa akin ay di na muli pang mamamatay. Kung patay sa dati ang pananampalataya mo nang tinanggap mo ang Kristo, hindi na yan mamamatay kung totoo mo siyang tinanggap. Kaya ang hiwaga ay iyong matatanggap. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, dapat po ang tao pag nagbabasa ng Biblia ay hindi literal. Kaya nga iniba ang pananalita ng Kristo upang ang kalaliman ay mabatid ng tao at upang sa mga pahayag na pawang Ama ang nagdaratal at nagbabahagi kanino man ay totoong mapatunayang kaiba sa tao. Buhay ba ang Ama? Kaya kung dati kang talusira, nang ikaw ay walang nararamdaman, amen ka ng amen. Nang may naramdaman ka, sabi mo, walang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Nang ikaw ay may pera, masayang masaya ka. Nang nawalan ka ng pera, lagi kang galit. Lagi kang nakangut-ngut. Alam niyo po, pag nawawalan ka ng pera, sabihin mo, amen. Sabihin niyo nga po, amen. Ayan. Gustong-gusto yan ng Ama. Kasi kapag nag-e-amen ka, tinatanggap mong may magagawa siya sa'yo. Sa makatwid, hirap na po kayo, no? Nahirapan ka nang umupo. Nahirapan ka na rin umupo.
Ganyan talaga. Ikaw, magkaiba kayo ng sakit, subalit halos parehas ang nararamdaman ninyo. Kaya alam nyo po, ang tao, pandama lang po ang kalaban eh. Alam nyo po ba yon? Pandama ang kalaban niya. Kapag nalulungkot ka, kailangan labanan mo yan para huwag kang matalo ng lungkot mo. Kapag nagagalit ka, kailangan labanan mo yan para huwag kang matalo ng galit mo. Kapag may masakit sa'yo, labanan mo yan para hindi matalo ng nararamdaman mo. Ganun lang po kasimple yon. At paano mo yan malalabanan kung ika'y taong-tao? Walang panlaban. Kaya binibigay ng Ama ang kanyang Espiritu upang malabanan mo lahat ng hindi mo kaya. At ang magbibigay kakayahan, yaong tinanggap mong hindi mo kakilala. Sapagkat nung unay hindi mo siya nadarama, subalit nang naramdaman mo, nakilala mo siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mapapatotohanang ika'y anak ng Ama, sapagkat mismo sa sarili mo, naramdaman mong buhay na buhay siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, hindi naman lahat na itala sa banal na aklat ang mga kaganapan ng panahon na unang tipan at sa bagong tipan. Totoo po ba yan? Totoong-totoo po. Hindi lahat na itala ang mga ginawa ng Kristo sa lupa. Hindi lahat na itala ng mga alagad ang ginawa sa lupa. Hindi lahat na itala ng mga ninunong gumanap sa ibabaw ng lupa ang mga kanilang ginawa. Sapagkat kung naitala, ito po kaya manipis lang. Kasi yung ibang Biblia, mayroong ulit-ulit. Sinabi na kay Mateo, sasabihin pa kay Lucas, sasabihin pa kay ano. Ito hindi. Kaya manipis. At yung ibang Biblia naman, puro bagong tipan lang. Alamin mo yung bagong tipan at lumang tipan. Para nang sa gayon, alam mo lahat ang ginawa ng Diyos mo. At kung may pagninilay ka at may pagbubulay ka, malalaman mo ang Diyos mo pala'y tunay na makapangyarihan, kaya magtitiwala ka sa Kanya. Kaya napakahalaga ng pakikinig. Pagsasabuhay na pinag-aralan mo'y sinabuhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang bawat nalulumbay may kalusugan. Kaya kapag lagi kang nalulungkot, humihina ang kalusugan mo. Buhay ba ang Ama? Ang bawat nagagalit, mayroong kalusugan. Kapag lagi kang galit, pati kalusugan mo humihina. Buhay ba ang Diyos? Kaya pag-aralan ninyo, pag lagi kang masaya, pag lagi kang payapa, ang sigla-sigla ng katawan mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya yan ang gusto ng Ama. Sapagkat kayo'y mahal niya. Kaya sinabi niyang huwag kayong magulumihanan mga anak ko. At ang bawat araw nyo'y bithiin niyong may bukas pa. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga sinabing maliwanag, bigyan mo kami ng kakanin ngayon. Sa araw-araw. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos, hindi ka alisan ng pagkain araw-araw. Eh kung yung mga bulati nakakakain, urong-sulong lang yan. Ikaw pa kayang diretso sa pananalig at pananampalataya, di pa kainin. Buhay ba ang Ama? Kung yung mga paro, walang kwenta yan sa pananaw ng tao. Sapagkat nakikita lang palipad-lipad sa mga bulaklak. Subalit ang hindi alam, sinisimsim nila yung tamis ng bulaklak. At yaon ang nakabubuhay ng mainam sa kanila. Ikaw, kung sinisimsim mo rin ang tamis ng buhay na mula sa Espiritu, tulad ng paru-paro, lagi kang pakampay-kampay na masaya. Buhay ba ang Ama? Kung yung mga hanip, walang kabuluhan. Hanip,
Sa salita pa lang, hanip. Walang kabuluhan, walang kwenta, mapabinsala. Binuhay ng Ama. Ikaw pa kayang anak niyang mahal na mahal niya. Kaya sinabing hanip, naninira. Naninira ng halaman, naninira ng bulaklak, naninira ng mga bunga. Hanip. Minsan, may nagsalitang tao, hanip ka eka, ginawang hanip yung kapwa. Yan tao, sa pananalita lang, makikita mo yung totoo. Mat mo paggangala ng hanip yung kapwa mo, di ibig sabihin nananalanta. Tama baga? Minsan anak niya sasabihin, hanip kang bata ka eka, kaya nananalanta sa buhay niya. Buhay ba ang Ama? Pag-aaralan ninyo lahat ang mga salitang binibigkas ninyo. Gusto mo bang mabuti ang maganap sa iyo? Lagi mo sabihin, kabait ng anak ko. Kabait ng asawa ko. Gwapo ang anak ko. Pangit naman sa pananaw ng iba, basta sa iyo'y gwapo. Buhay ba ang Ama? Kaya kung hindi ninyo alam ang katotohanan, pag nakakita kang pangit, kapangit naman eka noon. Pag alam mo na ang katotohanan, kaganda eka noon. Sapagkat, ang nais ng Ama, laging maganda ang lumalabas sa bibig mo, laging maganda ang naturalesa mo, laging maganda ang pananaw mo sa mundo, laging maganda pag-iisip mo, laging maganda pandama mo, laging maganda ang ugali mo para sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag nakilala mo siya, mabubuhay lahat ang hindi buhay sa iyo sa pangalang Hesukristo. Kaya dati ba, nang nalaman mo o nabatid mo ang sakit mo, nawalan ka na ng pag-asa sa buhay? Parang ayaw mo nang kumain, ayaw mo nang matulog, nawalan ka ng panlasa? Paano kang makalalaban yan? Nagpapagamot ka, inom ka ng inom ng gamot, ayaw mo namang labanan. Paano tatalabang gamot na iniinom mo? Samantalang, ayaw ko na yan, wala akong panlasa. Hindi ka talaga magkakalasa kung ang Kristo'y wala sa'yo. Subalit magiging malasa ang buhay mo kapag tinanggap mo si Kristo. Buhay ba ang Ama? Wala eka akong gana kasi galit ako sa asawa ko. Bakit? Anong connection sa pagkain mo ng asawa mo? Hindi eka ako makatulog kasi eka yung asawa ko. Anong connection ng asawa mo sa pagtulog mo? Kung kasama mo si Kristo at nakipagkasal ka na sa Espiritu niya, ay, ang asawa ko, nasaan eka? Ewan ko. Ba't tumaharo ka? Payapa kasi ako. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pakatanda ninyo, ang kapayapaan ay daladala, taglay ng Jesus na pangalan. Kaya't kung totoo, ang pagkatawag mo ng Panginoon, ang pagtawag mo ng Panginoon at nakikipagtotoo ka, mabubuhay lahat ang iyong disperensya. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, itong sa akin tinuturan, kaya ang di mo inaasahan, na batid mong ikaw ay walang magagawa. Ang Diyos mo palang mahiwaga, punong-puno ng hiwaga na sa iyo ay nakagawa. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana. 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 Sa isang salita, nabubuhay ang patay. Bumangon ka, Lazaro. Lazaro, Lazaro. Bumangon ka. Isang salita, naganap ang hiwaga. Ikaw, anak ng Ama, sa isang salitang pagtitiwala, mabubuhay ang pag-asa mo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kaya lamang kung minsan,
maraming kaguluhan, kalituhan ng tao at alalahanin baga, katulad ng pagkamal ng salapi. Makinig kayo at humango tayo kay Marcos. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Nahihirapan ba ang isip mo sa buhay na taglay mo? Ba't mo pinahihirapan? Ano pang kasiglahat kasayahang sasayo kung maghihirap ang isip at damdamin mo? Makamtan mo man ba lahat ang hinahanap mo, tinahangad mo? Kung wala naman sa'yo ang Kristo at Ama mo, paano mong kakamti ng masyahan ka at magalak ka? Kaya, unahin mong hanapin ang magpapasigla sa'yo, unahin mong hanapin ang magpapagalak sa'yo, kalinsabay nitong lahat ng hinahanap mo, makikita mo tao. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang, totoong makikita. Kumusta na, anak? Oo. Kaya nga, yung mga, kumbaga yung active, yung mga active po sa kanilang, hindi ko masyadong pinatatagtag sa biyahe. Taga saan kayo? Ay, Antipolo, galing pa kayo doon. Ngayon sa Baliwag. So, basta lang, yung driving ay, tsaka, pero alam mo anak, kailangan mo yung isip mo makabukas para mahirap paliwanag kung ano yung bukas na yun nakakamtan ng tao. Biyaya yun anak, na kapag naramdaman mo yun, napakapalad mo. May kukwento po ako, Alam niyo po, ang gawain ito, siguro kung ang ginamot lang ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay sipon-sipon, pilay-pilay, o kaya lagnat-lagnat, siguro wala nang gawain. Kasi, simple lang yun Pero bakit nagpatuloy? Dahil dun sa napaka-imposibleng nasilayan, ay paano gumaling yun? Sa katotohanan lamang po, yung mimisyonan bukas, na sabi nga sa akin nung tumatawag, Apo, hindi ko nga alam yun Ano ka ako? Sino ba yun? Ano ba yung pinagaling noon? Naku po ang pinagaling po doon ay cancer. Kaya ko lang ito binabahagi anak. Ha, ganon? May cancer siya? Opo. Matagal na po yun. Wala pa po kayong dambana. Hindi pa po yung dambana. Ganun baga? Pero hindi ko alam yun. Sino nakaalam nun? Ang Diyos. Kaya ako, wala pa po akong pinagaling. Hindi ako manggagamot at wala akong napapagaling. Kaya lang umusad ang panahon at umusad po yung ngayon ay naririto pa tayo sapagkat ako rin nasiyahan. Sila nasiyahan. Sila'y natuto, ako'y natuto. At kung wala pong nasiyahan, wala rin po kayo. Kaya ibig sabihin, may ang buhay na patotoo na ang Diyos ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag pong tinatanong sa inyo na huwag naman ninyong ikasasakit ng damdamin. Lagi po yan. May bayad ka ba? May bayad ka ba? May bayad ka ba? Wala naman kayong bayad. Bakit nga kami nagpapatuloy na naglilingkod? Sapagkat yung kasiyahan na nararamdaman namin ay di kayang pantayan ng salapi. Buhay ba ang Ama? Sapagkat yung nararamdaman sa kalooban ay walang kapantay na kayamanan. Sapagkat ang kayamanan naming nasumpungan ay hindi kinakain ng tanga. Hindi mabubulok sa lupa.
at lalong hindi mangangalawang. Kaya mithiin po ninyong yung nasumpungan namin kayamanan ay masumpungan ninyo upang sa gayon hindi kayo daing ng daing, hindi kayo hinahing ng hinaing. Palagay nyo po ba kayo lang ang may problema? Aba, palagay nyo po ba kayo lang nagkakasakit? Aba, palagay nyo po ba kayo lamang ang naghihirap ang loob? Aba, pero alam nyo po, patubay ng Ama, lahat na yan ay hindi namin naging paghihirap na pinasan. Sapagkat may pamatok kami, sapagkat may kalasag kami, may sandigan kaming bato na hindi natitibag, at yaon ang pinangangalandakan sa inyo na pinagsisigawan ng Espiritong tinanggap namin at kinilala. Kaya, kung ang pagkilala namin ay pagkilala ninyo, mararamdaman nyo rin yung naramdaman namin. Kung ang pagtanggap namin ay pagtanggap nyo, lalakas din ang loob nyo, titibay. Tatapang kayo. Sapagkat kung nasumpungan ninyo ang katotohanan at mananahan kayo sa katotohanan, baliwala na sa inyo ang lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin, hindi mo yan kailangan. Kailangan mo yan. Lalo na ang pagkain, ang damit. Subalit di mo na binibigyang masyadong gugol ng isip yan, sapagkat ang pinagugugulan na ng isip mo kung paano ka lagi ay maligaya ang kaluluwa at katawan. Buhay ba, Ama? Kaya, kampantit kontento ka. Alas 12 na, di ka pa pala nag-almusal. Bakit? Pagkatapos mong naglingkod sa ibang paraan, mayroon kang paglilingkuran na ibang paraan na may pinagdadaanan ka, pero hindi ka nagugutom. Hindi ka tulad yung iba na kapag kinutom, sakit eka, nagsikmura ko, dali-dalian mo nga eka. Bakit? Kasi pagkatao ang ginawa. Sapagkat pansanlibutan ng pinaglingkuran at ginugulan ng isipan, ng damdamin ng katauhan. Subukan po ninyo. Paggugulan ninyo at pag-ukulan ninyo ay kabanalan. Tingnan nyo, kahit maghapon di ka kumain, di ka sasakit ang tiyan. Kaya lamang ang tao ayaw maniwala sa totoo. Pero sa kwentong kutsera, kwentong kasinungalingan, nako, tuwang-tuwa. Kaya nga mag-anyaya ka, may rasyon ka doon. May gagalitan pa pag hindi nakatanggap. Sugod, mga kapatid. Pag nag-anyaya ka sa kabanalan, marami kong ginagawa. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, lahat po ng tao'y nagsimula sa walang alam. Lahat ng tao'y nagsimula sa walang karunungan na kabanalan. Subalit, sino ang matututo kung hindi ka magmimiting gumusto? Kaya may gumusto, may natuto. Kaya may natuto, may naghanap, may gumusto. At kung hindi nyo gagawin ito, wala rin kayong makakatulad, kundi ang mga ninuno nyong nagbaliwala sa banal na salita. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mithiin mo nang makamtan mo. Hanapin mo nang masumpungan mo. Tanggapin mo nang mapagharian ka. Subalit kung hindi, para ka lamang isang taong nagsasalita na walang ginagawa. Buhay ba ang Diyos? Kaya, nakakatuwa. Ba't may balik ka? Tingnan mo nga siya. Umalis na po kanina nagpabendisyon lang. Bumalik uli. Nakita kong pabalik. May istorbo ako. Sabi ko, iniwanan ko na. Bakit po? Tingnan niyo po, anawagan sa damdamin niya yun. Di niya yun matutulan. Sapagkat alam niyo po, halimbawa po, sila, kung nagpupunta sila rito, wala sa kalooban nila, wala silang mararamdamang maganda. Puro pagkainis, puro pagkainip. Ganun din po ako. Kung naglilingkod akong pinipilit ko lang ang sarili ko, at kung maglilingkod po akong napipilitan lang, sa palagay nyo may masasabi kung maganda sa inyo? Kung ano'y laman ang isip ko, yun ang sasabihin ko sa inyo. Kung ano laman ang puso
puso ko, yun ang masasambit ko sa inyo. Eh kung ang laman ng puso ko ay pagkainip, magsiuwi na tayo at inip na ako. Ganon ang sasabihin, hindi po ba? Subalit, napakabuti po ng Ama. Napakahiwaga niya. Dakila siya. Pag-aralan po ninyo, magnilay po kayo. Tao, may sentido, common ka. Kaya mong pag-aralan kapag ginusto mo ang layunin ng Ama at kagustuhan niya sa'yo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Tandaan po ninyo, ang nakapagpapasaya ng puso, hindi pera, hindi salapi, hindi money. Hapo kuntsing, gano'n na rin yun. O kaya nga, salapi, money, pera. Yan ang tawag. Dollar. Ano? Yen. Lapad. Yan ang kailangan ng tao. Subalit, alam ng Ama yan. Kung una mo lamang natanggap siya, ay pagkatapos binaliwala mo na, hindi mo makikita kalaliman niya. Kung sa una pa lamang nagsalita ka ng, nakilala ko na siya, natanggap ko na siya, iyahanap ko naman ang iba ang sarili ko. Hindi totoo yan. Subalit, kung papaano mo siya kinilala at tinanggap, pinagsumikapan mong bawat araw, ay makilala mo pa siya at matanggap, mapapatotohanan niyang siya ay Diyos na walang hanggan. Siyang Diyos na makapangyarihan. Siyang Diyos na kaya mong sandigan, na hindi matitibag. Alam niyo po, mapapatotohanan ninyo sa oras pala ng kagipitan, ang Diyos mo'y maaasahan. Totoo yan. Eh kung hindi mo siya ganang kilala at hindi mo ganang nakikilala pa at tinatanggap at nadama, alam niyo po, hindi niyo masasabi yan. Sapagkat lito-lito isip mo, ang nasa isip mo, paano kaya magiging solusyon ng aking karamdaman? Ano kaya magiging solusyon ng aking problema? Ano kaya magiging, puro hinahanap mo'y solusyon. Subalit di mo matumpungan ang tunay na solusyon. Alam niyo po, mataman kayong magtiwala, maniwala at matamang kayong manampalataya, manalig at may katapatan, patototohanan sa inyo, may magagawa siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga maliwanag, totoo, sa banal na aklat, ang 12 taong dinudugo. Nang panahon na yon, pag dinudugo ka, hindi ka pwedeng makihalubilo. Marumi ka sa pananaw ng tao. Kaya takot ang babae na malamang siya yun, sapagkat hugos ang tao. Subalit, sa dulo lamang ng damit, may naramdaman ng Kristo, sapagkat taglay ang kapangyarihang mula sa Ama, at maging ang babaeng ng pandamang kakaiba. Kaya kayo, hintayin ninyo at damhin ninyo yung pandamang kakaiba, yung pandamang hindi pa ninyo nadama mula nang kayo'y maging taong magkaisip. At kapag nadama na ninyo yon, hanap-hanapin na ninyo, mahalin na ninyo, huwag na ninyong iwawalay sa puso't isipan ninyo, buong katauhan ninyo, imithin yung manahan sa inyo, sapagkat kaiba siya. Iba siya. Yung damdamin at kaisipan mo, nababaguhin niya. Yung pandamang, bakit ganito ako? Parang ang sarap sa pakiramdam. Subalit kung yung pang-ibang pandamae ka na nagagalit ka, ay, takwil mo yan. Sapagkat hindi mula sa Ama yan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Napakabuti ng Ama. Napakahiwaga niya. Marami siyang nakalaan, marami siyang nakahanda. Siya'y walang katapusan na maghandog sa tao. Siya'y walang katapusan kung mag-alay sa buong mundo. Sapagkat siyang Diyos ng katotohanan at Diyos ng kalahat-lahatan. Diyos Ama, sa pamamagitan ng Diyos Anak,
Sa panghalang taglay nito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Jesus, kung kilala ninyo, magtiwalang lubos ka, anak ng Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung hindi mo pa yan narinig, taimtim mong pakinggan, namnamin, pagnilayan at itimo sa isipan. Doon sa puso mo, may kikislot na mabubuhay. Ibang-iba, hindi tulad ng pandama mo bilang pagkatao ka. Kapag naramdaman mo na yan, tuwiran kong muling sasambitin. Pasalamatan mo't mahalin na wag nang sayo'y mawalay pa. Sumayin niyong kapayapaan, pagpalain kayo. Nekarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Dahil may Diyos, manalig ka, anak niya. Dahil may Diyos, namnamin ang dulot niya. Dahil buhay siya, sa tuwin ay umasa ka na may magagawa siya. Dahil mahal ka niya, dahil mahal ka niya, handang magdulot siya. Dahil anak ka niya, may nakalaan sa'yo. Tuwirang hanapin mo, mapapakita niya na may magagawa siya. Nang dahil mahal ka nga niya, dahil mahal kayo, sa tuwin ay manalig, may gagawin, sa inyo'y mag-aalay, tuwirang magbibigay ng marapat sa inyong buhay, at di kayo iiwanan sa oras ng kagipitan. Asahan nyo na kayo'y aalayan. Ang posibleng gawin niya, dahil mahal kayo. Tinay alay niya, Espiritu Santo, nagmamahal sa inyo. Dahil mahal kayo, mahal na mahal. Mga alagad at kaps, may mission po tayo bukas sa San Rafael. Yung may sasakyan na gustong sumama, mga
Mga Kaps, may mission po sa San Rafael. Yung may sasakyan na gustong sumama, na gustong magsakay sa kapwa niya, San Rafael, dito lang po yon sa San Rafael. Dadali natin yung udyok po sa akin eh. So, kaya bukas alas 12 ang simula para agad po makatapos at lilisan po kami pagkatapos ng gawain. Kaya, yung pong gusto, mga lagad, gusto sumama, wala po tayong may susundo sa akin, kaya lang isang sasakyan lang. Naunawaan niyo po ba yung kantang may magagawa ang Diyos sa inyo? Yung alam kong may magagawa ang Diyos? Lagi niyo pong tatandaan yun, may magagawa sa inyo ang Diyos. Sa may... hindi po sa daan. Ay, hindi po sa... Yun daw pong... Naku po, ano ba yan? San Rafael. Susundo po bukas. Pupunta po kayo. Sige po. Saan po ba kayo sa San Rafael? Sa Lapungan. Yes. San Rafael. Naku po, sinabi sa akin na wala po sa loob. Pero susundo po. Nandito naman kayo bukas, ano? Di sumunod kayo sa amin. Malapit lang. Pag pala ganyan, sumushoot ano. Ay, ala. Alam niyo po, tingnan niyo po, napakabuti ng Panginoon. Dahil nakikita niya, pinakikinabangan niyang mga hain na yan, mga kende. Alam niyo po, tingnan niyo nga po yung mga taga-Amerika, sa Alaska. Yun po ba? Naghahandog para may mayalay, may mapang-alay. Pero mo, dadali sa iyo yung mga kende. Salamat po sa inyong mga nagdadala, pinakikinabangan ng kapwa nyo, no? Yan, sagana. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kayo pong lahat, yung bawat hain na yan, yung mga nakakamtan po ninyo na yan, yung mga pagkain na yan, ano, pag kinakain po ninyo, isipin po ninyong gamot, panaligan po ninyong gamot. Alam niyo po yung mga nasa Amerika, pag may umuwi, nagpapabindisyon pa sila ng kende para dalhin doon sa Amerika. Sa Japan, sa Hong Kong.
basta po sa iba't ibang bansa. At alam niyo po, sabi nga nung nagkwento, ubo raw ng ubo, uminom na ng gamot, hindi pa daw gumagaling. Di po ba pagka inuubo, sabi bawal ang kende. Sabi daw, nananalig ka ba nagtitiwala ka ba may bibigay ako sa'yo, gagaling ang ubo mo. Ano ba yun? Basta kung naniniwala ka ba sabi daw nung nagbigay. Siyempre naman kainin mo ito. Kende, gamot ba yan? Sige, kainin mo Alam niyo po, pinabukasan sabi daw, salamat din ako inuubo. Buhay po ba ang Diyos? Napaka-imposible, ano? Abay, inom ng gamot, hindi gumagaling. Alam niyo po, yung hindi nakakaunawa, akala sinisiraan mo yung mga doktor, yung ospital. Hindi po. Kailangan ninyo ang doktor, kailangan ninyo ang ospital. Lalo na kung manganganak at hindi ka makapanganak ng normal. Tama po ba? Kailangan po yan. Kaya lang, mas higit ninyong kailangan ang malalim na pananalig at pananampalataya na anuman ang ginagawa sa inyo ng gagawing instrumento sa inyo ay makapagdulot ng kalusugan at kagalingan. Buhay po ba ang Diyos? Sa totoo lang po, sa maniwala kahit sa hindi ko naman po alam na itong gawain ito'y lalawak na ganito na makakabot sa iba't ibang dako. Sapagkat maliwanag po ang sinabi lang sa akin, anak, tumalima ka, sumunod ka, at magtatagumpay ka. Hindi ko po naintindihan yan. Wala akong alam na ganyan. At kasabay po noon, sabi niya, ang manalig sa akin, magtiwala sa akin sa 100%. Halimbawa po, sa 100 pasyente, 100%. Ito ang mangyayari. 70 gagaling, 30 hindi. Bakit? Mas marami yung gumaling kaysa sa hindi. Dahil nagpapakilala po ang Diyos. Pinakikita niya ang kanyang kapangyarihan. At yun namang 30 na yun yung mga maninira. Yung uod na sisira. Mas magaling po ang Diyos. Kaya hindi nasisira. Yung 30 na yun ang titibag. Magaling po ang Diyos, walang katibagan. Kaya sa 70 na yun, umusad ng umusad, umusad ng umusad. Ang ibig sabihin, 70% mas lamang siya kaysa kaya 100% maniwala ka, siyang kikilos sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap. Tama po ba? O kung minsan pagkagising nyo, ano po ba laman ang isip nyo na? O sige, taas nga ang kamay ng pagkagising marunong man lang. Ay Diyos ko, salamat po, namulat pa ang mata ko. Salamat, dumarami na. Dumarami na yung nagpapasalamat paggising ay nagising pa. Magpasalamat ka pagkagising mo at nagising ka pa. Magpasalamat ka na pagmulat ng mata mo'y may nakikita ka pa. May naririnig ka pa, nakapagsasalita ka pa, nakababangon ka pa, makahahakbang ka pa. O kung hindi ka man anak, nakakahakbang, nakakahinga ka pa. Buhay ba ang Diyos? At ang nais po ng Panginoon, ang nais po niyang makita at marinig sa kanyang mga anak, yung lagi pong nagpupurit, nagpapasalamat sa kanya. Sapagkat patutuong naaalala niyo siya. At yan po ang binubuksan sa inyo sa dakong ito. At kapag nabuksan ang gayong pananaw mo sa buhay, sigurado, hindi ka mahihirapan dumulog sa kanya. Sapagkat para mo lang siyang kausap, nakaharap. Sapagkat naririnig niya at hindi lumilikwad-likwad ang panalangin mo, hindi nakakaabot sa kanya. Kaya sabihin mo, Panginoon, gusto ko makakita ng bituin. Pakikita siya. Panginoon, gusto kong maramdaman ang hangin. Padadaman niya. Panginoon, ako'y walang pera.
bibigyan ka. Buhay ba ang Diyos? Paano po akong bibigyan na po, Kunching? Makitungo ka sa kapwa mo, maraming magmamahal sa'yo. Kaya lang huwag kang abusado. Baka habang pinagbibigyan ka naman sige ka ng sige, marunong ka namang mahiya. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, batid ng Ama ang lahat, kilala niya ang lahat, nakikita niyang lahat, naririnig niyang lahat, walang malilihim sa kanyang mga anak. Kaya kayo, anak ka ba niya? Ano pa? Ano pa ang dapat pag-alinlanganan mo? Manalig ka lamang, magtiwala ka, may magagawa siya sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Naku, nangitim na. Mamaya po, pasok ka doon. Ha? Halina po kayo, mga minamahal. Pumila po kayo sa mga alagad. Ano po, pagtiwalaan niyo po yung mga alagad. Yung mga bago na lang po ang sa akin. Tama po ba? Titingnan ko'y bago. Sapagkat yung bago, may itatanong. Ano?